Kahit delikado para sa kanyang buhay, itinaas ni Goku ang Kaioken hanggang sa triple. Maya-maya pa ay nagsimula ng umatake si Goku at walang awa nitong binugbog si Vegeta. Sa Kami House, sinisikap pa rin ng fortune teller na si Bobo na maipakita sa kanyang crystal ball ang laban. Natatakot si Master Buten na baka pinipilit ni Goku na lumagpas sa kanyang limitasyon, samantala, nagpatuloy si Goku sa pambubugbog kay Vegeta. Hindi matanggap ni Vegeta na ang bumugbog sa kanya ay isang mababang uri na Saiyan, habang si Goku naman ay nagsisimula ng bumigay ang katawan dahil sa Kaioken times 3, dahil dito ay naisip ni Goku na kailangan na niyang magmadali sa pagtalo kay Vegeta. Tuluyan ang nilamon ng galit si Vegeta at nag-decide na wasakin na lang ang Earth kasama si Goku. Lumipad sa langit si Vegeta at gumamit ng Gallic Gun. Kinontra ito ni Goku sa pamamagitan ng Kaioken times 3 at ng Kamehame Wave. Hindi naging sapat ang lakas ni Goku kaya nag-decide ito na magtaas sa Kaioken times 4, natangay ng Kamehame Wave si Vegeta habang si Goku naman ay naiwan na sobrang pagod. Si Yajirobe na nagtatago lang sa Gedli ay lumabas upang batiin si Goku. Napasigaw si Goku nang hawakan sa likod ni Yajirobe dahil sa tindi ng pinsala na idinulot ng Kaioken sa katawan nito. Nang sabihin ni Goku na si Vegeta ay buhay pa at muling babalik, nag-decide si Yajirobe na muling magtago. Napalaya ni Vegeta ang sarili mula sa Kamehame Wave pero nasira ang kanyang battle armor. Dahil sa pagkatalo ay nag-decide si Vegeta na mag-transform sa Great Ape at mabilis na naghanap ng buwan. Ganun pa man hindi nakakita si Vegeta ng buwan dahil winasak na yun ni Piccolo. Nag-decide si Vegeta na bumalik na lang kay Goku at ibinunyag nito na may isa pang paraan para makapag-transform. Ipinaliwanag ni Vegeta na ang pagbabagong anyo ng mga Saiyan ay reaksyon mula sa Blotz Waves na inilalabas ng buwan. Sinabi nito na makakaya niyang gumawa ng artificial na Blotz Wave gamit ang isang teknik na nilikha ng mga Saiyan. Nagtapon si Vegeta ng bilog na enerhiya sa kalangitan at nagliwanag ito na parang buwan. Wala nang buntot si Goku kaya walang epekto sa kanya ang artificial na buwan. Ganun pa man si Vegeta na meron pang buntot at nakatingin dito ay nagsimula ng mag-transform sa isang Great Ape. Habang naglalakbay pa uwi sa Kami House ay nakita ni Krillin ang Power Ball sa malayo. Nagdulot ito ng matinding kaba para sa dalawa. Naramdaman ni Gohan ang pagtaas ng kapangyarihan ni Vegeta at nag-alala para sa kanyang ama. Nag-decide ito na bumalik para tumulong. Ayaw magpapigil ni Gohan kaya sinamahan na lang ito ni Krillin. Sa labanan, ginagawa ni Goku ang lahat ng kanyang makakaya laban sa Great Ape na si Vegeta. Habang hinahabol ni Vegeta, naalala ni Goku ang sinabi ng kanyang lolo tungkol sa halimaw na nagpapakita sa kabilugan ng buwan. Biglang na-realize ni Goku na siya mismo ang halimaw na tinutukoy nito at ang halimaw na nakapatay kay Lolo Gohan. Nakaramdam ng pagsisisi si Goku pero pilit niya muna itong isinantabi para ipagpatuloy ang laban. Sa Kami House, nagawa na ni Bobo na makita ang labanan sa kanyang crystal ball, dahil dito ay nalaman nila ang masamang lagay ni Goku at sobrang nag-alala. Sa laban, nag-decide si Goku na gumawa ng Spirit Bomb, ganun pa man para magkaroon ng sapat na oras sa paghahanda. Gumamit muna si Goku ng Solar Flare para pansamantalang tanggalan ng paningin si Vegeta bago lumipad sa isang ligtas na distansya. Pagkatapos lumayo ay itinaas ni Goku ang kanyang mga braso at nagsimulang mangolekta ng enerhiya mula sa kalikasan. Hindi nagtagal ay nakakuha na ng sapat na enerhiya si Goku at inilagay niya itong lahat sa kanyang kamao. Kaso nang sandaling ibabato na niya ang enerhiya ay inatake siya ni Vegeta gamit ang isang Super Gallic Blaster. Direktang tinamaan ng atake si Goku at nawala ang ginawa nitong Spirit Bomb. Napagod ng husto ang katawan ni Goku sa pagkolekta ng enerhiya kaya hindi na nito nagawang makaiwas sa mga atake ni Vegeta. Nadurog ang dalawang binti ni Goku pero nagawa pa rin nitong makapagpaputok ng enerhiya sa mata ni Vegeta. Sa sobrang galit na nawala ang kalahati ng kanyang paningin, dinampot ni Vegeta si Goku para pigain hanggang sa mamatay. Pinapanood lang ni Yajirobe si Vegeta na pinipiga si Goku dahil sa tingin niya ay wala naman siyang maitutulong. Ilang saglit pa ay dumating sina Gohan at Krillin sa lugar. Nang makita ni Krillin ang anyong Great Ape ni Vegeta ay agad niyang sinabihan si Gohan na magmadali. Ganun pa man bigla silang hinarang ng duwag na si Yajirobe para pigilan at bigyang babala tungkol sa lakas ng Great Ape.
pero imbes na matakot ay nagmungkahi lang si Krillin ng isang plano para putulin ang buntot ni Vegeta. Sumama si Gohan kay Krillin pero si Yajirobe ay natakot at nag-decide na tumakas. Kinuha ni Gohan ang atensyon ni Vegeta para bigyan si Krillin ng sapat na panahon sa paggawa ng isang Destructo Disc. Natapos ni Krillin ang teknik pero nagawa itong maiwasan ni Vegeta. Sinabi ni Vegeta na hindi siya tanga at sa umpisa pa lang ay alam na niya ang binabalak ng dalawa. Sinabihan ni Vegeta sina Gohan at Krillin na maghanda dahil isusunod niya ito pagkatapos niyang patayin si Goku. Tila wala ng pag-asa na mailigtas pa si Goku mula sa kamatayan, nang biglang dumating si Yajirobe at pinutol ang buntot ni Vegeta gamit ang kanyang espada. Dahil sa pagkaputol ng buntot ni Vegeta ay unti-unti na itong bumalik sa normal. Nagalit ng sobra si Vegeta at isinumpa nito na pagbabayarin niya ang grupo ni Krillin. Lumipad si Vegeta papunta kay Gohan at walang awa itong binugbog. Sinubukan ni Krillin na tulungan si Gohan pero pinabagsak lang siya ni Vegeta gamit ang isang sipa. Nang wala na si Krillin ay binalikan ni Vegeta si Gohan at binigyan ng malakas na headbutt. Sa Kami House, akala ng lahat ay natrauma na si Chi-Chi dahil napanood nito ang nangyari kay Gohan. Ganun pa man nagulat ang lahat nang bigla itong tumayo at hinimok si Gohan na pumalag kay Vegeta. Sa laban, itinapon ni Vegeta si Gohan sa tabi ng sugatan nitong ama. Gusto nang sumuko ni Gohan, pero pinalakas ni Goku ang loob nito sa pamamagitan ng pagpapaalala sa ginawang pagsasakripisyo ni Piccolo para sa kanya. Biglang sumugod si Vegeta at walang awang pinahirapan si Goku. Nagalit ng sobra si Gohan kaya inatake niya si Vegeta. Habang nakikipaglaban si Gohan kay Vegeta ay tinawag ni Goku ang sugatan na si Krillin. Inilipat ni Goku kay Krillin ang natitirang enerhiya mula sa Spirit Bomb para magamit ito laban kay Vegeta. Itinuro ni Goku kung paano gamitin ang enerhiya at nagtagumpay si Krillin na makabuo ng isang bola. Binalaan ni Goku si Krillin na kailangan niyang tiyakin na matatamaan si Vegeta dahil ito na lang ang natitira nilang pag-asa. Habang nagpapatuloy sina Vegeta at Gohan sa kanilang matinding labanan, dinala ni Krillin ang nagawang bola ng enerhiya sa itaas ng bato at itinutok ito kay Vegeta. Sa Kami House, nagpatuloy si Chi-Chi sa pagsuporta kay Gohan, kaso pagkatapos nun ay muli na naman itong umiyak. Hindi masundan ng Crystal Ball ang mabilis na kilos ni Gohan at Vegeta kaya nainis si Chi-Chi kay Baba. Sa laban, gumamit ng Energy Blast si Vegeta at gumanti naman si Gohan ng sunod-sunod na Masenko Blast. Kaso masyadong mabilis si Vegeta kaya naiiwasan nito ang lahat ng atake ni Gohan. Kinausap ni Kaiosama si Krillin at pinayuhan na huwag puntiryahin si Vegeta sa pamamagitan ng kanyang mga mata, sa halip ay gamitin ang kanyang pakiramdam para malaman kung kailan ang tamang sandali. Ipinaalala ni Kaiosama kay Krillin na nakasalalay sa kanyang atake ang kapalaran ng lahat. Samantala, naiinis na si Vegeta kaya nag-decide itong paulanan si Gohan ng Look Oragon. Gustong tulungan ni Krillin si Gohan pero pinigilan niya ang sarili dahil nararamdaman niya na hindi pa ito ang tamang oras. Napabagsak si Gohan at tatapusin na ito ni Vegeta. Dito na naramdaman ni Krillin ang tamang sandali pero biglang sumigaw ang nagmamadaling si Yajirobe kaya napansin ni Vegeta ang Spirit Bomb at agad na tumalon. Kasabay nito ay sumabog ang Crystal Ball ni Baba. Samantala, nagpadala si Goku ng isang telepatikong mensahe kay Gohan na ibalik ang Spirit Bomb patungo kay Vegeta. Ayon kay Goku ang Spirit Bomb ay hindi makakasakit sa sinumang walang masamang layunin sa kanilang puso, kaya naman ang may mabuting puso na si Gohan ay nagtagumpay na maibalik ang Spirit Bomb papunta kay Vegeta nang hindi nasasaktan. Nagdiwang ang lahat dahil matagumpay na tumama kay Vegeta ang atake. Sa Kami House, sinisikap ni Fortune Teller Baba na ayusin ang sumabog niyang Crystal Ball. Habang inalok naman ni Bulma si Chi-Chi na pumunta sa lugar ng labanan para tignan kung ano na ang nangyari, biglang dumating si Korin at nag-decide rin ito na sumama. Sumakay ang lahat sa airship ni Bulma at lumipad sa direksyon ng labanan. Samantala, habang masayang nagpapahinga sina Krillin at Gohan sa tabi ni Goku ay biglang nahulog ang katawan ni Vegeta mula sa langit. Sa pag-aakalang patay na si Vegeta ay kampante itong nilapitan ni Krillin. Kaso bigla itong nagising at bumangon. Pagkatapos ay hinambalos siya sa muka, kahit na malubhang nasugatan at malapit nang mawalan ng malay, pinilit ni Vegeta ang kanyang sarili na lumakad palapit kay Goku at Gohan para tapusin ito. Nang makalapit ay nagpakawala si Vegeta ng malakas na enerhiya para pasabugin ang lahat, nawasak ng pagsabog ang malaking parte ng lupa sa paligid. Ganun pa man hindi nito napatay sina Goku dahil kulang na ang enerhiya ni Vegeta. Habang pinipigilan ang sarili na mawalan ng malay,
Lumipad si Vegeta patungo kay Gohan para patayin ito, kaso bigla siyang napahinto nang makita na tumubo ang buntot ni Gohan. Na-realize niya na dahil ito sa Bloods waves na nagmumula sa Power Ball na kanyang ginawa. Itinuturo ni Koren kay Bulma ang direksyon patungo sa lugar ng labanan. Sa sobrang pagkadesperado na malaman kung buhay pa ba si Gohan, sinakal ni Chi-Chi si Koren at pinagbantaan na uubusin ang kanyang 7 buhay. Sa laban, papatayin ni Vegeta si Gohan kaya inatake ito ni Yajirobe gamit ang espada. Napuruhan ito sa likod at bumagsak sa lupa. Natuwa si Yajirobe at nagsimulang magyabang. Kaso nakabangon ulit si Vegeta at nang atakihin niya itong muli ng espada ay hindi na niya ito natamaan pa. Pinabagsak siya ni Vegeta gamit ang isang sipa at binugbog ng matindi. Sinamantala ni Goku ang pagkakataon para muling kausapin si Gohan gamit ang telepatiya. Inutusan niya ito na tingnan ang Power Ball sa langit na kasalukuyang naglalabas ng Bloods waves. Sumunod si Gohan at nagsimulang mag-transform sa isang Great Ape. Nagpanik si Vegeta at sinubukan na pigilan ang pagbabagong anyo ni Gohan pero hindi siya nagtagumpay. Sa huli ay natuloy ang pagbabagong anyo ni Gohan at nagsimulang magwala. Ganun pa man dahil kalahating tao si Gohan ay medyo madali itong kausapin. Kaya naman nautusan ito ni Goku na ituon ang kanyang mga pag-atake kay Vegeta. Nakinig si Gohan sa kanyang ama at inatake nga nito si Vegeta. Ginawa ni Vegeta ang lahat para hindi siya mapatay ni Gohan habang iniisip kung paano puputulin ang buntot nito. Hindi nagtagal ay nakahanap si Vegeta ng pagkakataon na maputol ang buntot ni Gohan gamit ang isang Destructo Disc. Kaso dahil wala ng lakas, hindi nakaalis si Vegeta sa pagbabagsakan ng hindi pa ganap na bumabalik sa normal na si Gohan at napirat. Napinsala ng sobra ang katawan ni Vegeta kaya nag-decide na ito na tawagin ang kanyang space pod para makatakas. Sa nawasak na East City, kasalukuyang iniimbestigahan ng mga tao ang space pod ni Vegeta nang bigla itong lumipad. Nakita ni Krillin ang pagdating ng space pod at na-realize na sinusubukan ni Vegeta na tumakas. Habang gumagapang patungo sa pod, sinabi ni Vegeta sa sarili na hindi pa siya tuluyang natatalo at siya ang pinakamalakas na Saiyan sa buong universe. Sinundan ni Krillin si Vegeta para pigilan itong makatakas at patayin gamit ang espada ni Yajirobe. Mula sa kanyang planeta, pinuri ni Kaiosama si Goku at ang iba pa sa matapang na pakikipaglaban nito sa masasamang Saiyan. Ganun pa man sinabi nito na nararamdaman niya na may mas matindi pang kasamaan na paparating. Samantala, pinigilan ni Goku si Krillin sa pagpatay kay Vegeta gamit ang telepatiya. Nagmakaawa si Goku kay Krillin na pabayaan na lang si Vegeta na makaalis. Sinabi ni Goku kay Krillin na ang lahat ng nilalang ay pwedeng magbago tulad ni Piccolo. Bukod dito ay si Vegeta ang pinakamalakas niyang nakalaban at gusto niya itong makalaban muli kapag mas malakas na siya. Pakiramdam ni Krillin ay kailangan niya itong gawin para sa mga namatay nilang kaibigan kaya muli niyang tinutukan ng espada si Vegeta. Ganun pa man sa bandang huli ay nag-decide si Krillin na hayaan ng makaalis si Vegeta at sinabi na lang na sana ay tama si Goku sa desisyong ito. Habang pinagmamasdan ang pag-uusap, umaasa din si Kaiosama na tama si Goku. Bago magsara ang pod ay nangako si Vegeta na maghihiganti kaya nainis si Krillin. Pagkatapos nun ay lumipad na ang pod papunta sa kalawakan. Pag-alis ng space pod ni Vegeta, kinarga ni Krillin ang walang malay na si Gohan papunta kay Goku. Dumating ang airship ni Bulma at biglang lumabas si Chi-Chi dito at kinuha ang kanyang anak. Kinamusta ni na Master Buten at Bulma si Goku, habang si Koren naman ay sinabi dito kung gaano siya ka-proud sa kanilang mga pagsisikap. Nagbigay ng pakikiramay si Krillin kay Bulma sa pagkamatay ni Yamcha. Ngayon na wala na si Piccolo at Kami ay hindi na nila magagamit ang mga Dragon Ball. Nagdalamhati si Bulma at nagsimulang umiyak. Sinisi niya si Yajirobe dahil hindi agad tumulong at sinabihan na sana ay siya na lang ang namatay sa halip na si Piccolo. Pinatigil ni Koren ang away at pinaalalahanan ang lahat na kailangan nilang ipagamot ang mga sugatang bayani. Isinakay nila si Goku sa airship at lumipad. Itinuro ni Krillin ang lugar kung saan naiwan ang katawan ng kanilang mga napatay na kasama. Sinabihan ni Krillin si Bulma na huwag umiyak dahil maaaring meron pang pag-asa na muli nilang mabuhay ang kanilang mga kaibigan. Kaso bago niya ito maipaliwanag ay dumating na sila sa lugar ng unang labanan, kinuha nila ang mga katawan ni Yamcha at inilagay sa mga refrigerated na kabaong. Nagdadalamhati ang lahat sa pagkawala ng kanilang mga kaibigan. Naalala ni Bulma ang mga masayang oras na ginugol niya kasama si Yamcha at muling napaluha. Habang si Krillin naman ay naalala kung paano namatay ang tatlo nilang kaibigan. Maya-maya pa ay nagising na si Gohan at pinuri ito ng lahat sa kanyang mga pagsisikap.
Ngayon na maayos na si Gohan, iminungkahi ni Yajirobe kay Chi-Chi na si Goku naman ang kanyang pansinin. Tumanggi si Chi-Chi dahil sinisisi nito si Goku sa lahat ng masasamang nangyari kay Gohan. Pinilit ni Bulma si Krillin na ipaliwanag kung ano ang sinasabi niya kanina. Ikinwento ni Krillin sa lahat na kinilala ng mga Saiyan si Piccolo bilang isang nilalang na mula sa planetang Namek. Sinabi rin ni Krillin sa lahat ang sinabi ni Vegeta kay Nappa na maaaring may mas makapangyarihan pang mga Dragon Ball sa planetang pinagmulan ni Piccolo. Iminungkahi ni Gohan na gamitin nila ang mga Dragon Ball ng mga Namekian para buhayin ang lahat. Pumayag ang lahat sa mungkahing ito maliban kay Bulma, dahil ayon dito ay hindi nila alam kung saan matatagpuan ang planeta. Buti na lang ay may solusyon si Goku. Ito ay ang itanong kay Kaiosama ang lokasyon ng planeta. Bago sumagot ay pinuri muna ni Kaiosama ang mga bayani sa pagtalo kay Vegeta. Pinag-usapan ni Goku at Kaiosama ang lakas ni Vegeta at kung paano ito hindi natalo ng Kaioken x4 at Spirit Bomb. Pagkatapos nun ay tinulungan na ni Kaiosama ang grupo sa paghahanap sa Namek. Nagulat si Bulma nang marinig ang lokasyon at agad na sinukat kung gaano ito kalayo. Sinabi ni Kaiosama sa grupo na ang planetang Namek ay magandang lugar tulad ng Earth na puno ng buhay. Kaso nagbago ito nang dumating ang isang kalamidad na nagbago sa klima at nagdulot ng malaking pinsala sa planeta. Nakabawi ang Namek sa paglipas ng panahon, ngunit natatakot si Kaiosama na baka hindi nakaligtas ang mga naninirahan dito. Para malaman ang totoo ay hinanap ni Kaiosama ang mga Namekian gamit ang kanyang mga antena. Habang naghahanap si Kaiosama ay sinabi ni Korin na kaya siguro ipinadala si Kami sa Earth ay para makaligtas ito mula sa posibleng pagkaubos ng kanilang lahi. Tinanong ni Yajirobe kung bakit hindi nalang gamitin ng mga Namekian ang kanilang mga Dragon Ball para iligtas ang kanilang lahi. Ipinaliwanag ni Master Buten na ang mga Dragon Ball ay may limitasyon at nakabase lang ang kapangyarihan nito sa kanyang tagapaglikha. Pagkatapos nun ay masayang ibinalita ni Kaiosama sa grupo na nakahanap siya ng higit sa 100 mga Namekian. Tiniyak ni Kaiosama sa grupo na ang mga Namekian ay isang mapayapang lahi at hindi masama katulad ni Piccolo, dahil si Piccolo ay ipinanganak sa Earth at nakakita ng iba't ibang uri ng mga kasamaan na ginawa ng sangkatauhan. Natuwa ang lahat sa magandang balita pero agad itong nagbago ng ibunyag ni Bulma, na kahit gamitin pa nila ang pinakamabilis na spaceship ng Capsule Corp ay aabutin pa rin sila ng 4,339 na taon bago makarating sa Namek. Nagtanong si Goku kay Kaiosama ng ibang solusyon pero wala itong naibigay na sagot, hanggang sa imungkahi ni Krillin na gumamit sila ng spaceship tulad ng sa mga Saiyan. Sinabi ni Krillin na naroon pa ang ginamit na space pod ni Nappa at pwede itong pag-aralan ni Bulma. Pagkatapos ay inilabas ni Krillin ang napulot niyang remote na ginamit ni Vegeta. Tinignan ni Bulma ang remote at idineklara na pupunta sila sa Namek. Natuwa ang lahat dahil ngayon ay may pag-asa ng mabuhay muli ang kanilang mga napatay na kaibigan. Sa nawasak na East City, nagtrabaho ang recovery team hanggang sa hating gabi para makuha ang space pod ni Nappa. Samantala, sina Goku at ang iba pa ay ipinadala sa Wukong Hospital. Dito ay sumisigaw si Goku habang pinapalitan ng bandage kaya natatakot sina Gohan at Krillin na naghihintay sa labas. Sinikap naman ng dalawa na huwag pansinin ang mga sigaw ni Goku, pero hindi pa rin nila napigilan ang takot nang dumating na ang nurse at sinubukan na tumakas. Ganun pa man binuhat sila pabalik ni Chi-Chi at Master Buten. Makalipas ng ilang sandali, natutuwa sina Krillin at Gohan dahil makakalabas na sila sa loob ng ilang araw. Ganun pa man si Goku ay kailangan pang manatili ng ilang buwan para magpagaling ng kanyang mga sugat. Sinabihan ito ni Korin na huwag mag-alala dahil magpapatubo siya ng bagong magic beans para sa kanya. Pagkatapos nun ay inasar ni Krillin si Yajirobe tungkol sa pinakita nitong kaduwagan sa laban at tinawanan ito ng lahat. Dumating si Bulma at ibinalita na alam na niya kung paano gamitin ang remote control ng Saiyan. Para patunayan ito ay binuksan niya ang TV kung saan kasalukuyang binabalita ang tungkol sa space pod ni Nappa. Pagkatapos ay ginamit ang remote para kontrolin ang space pod, kaso sa halip na makontrol ay napasabog niya ito. Dahil sa nangyari ay nagsimula ng mawalan ng pag-asa ang lahat, pero biglang lumitaw si Mr. Popo sa labas ng bintana at sinabi na may alam siyang spaceship na maaari nilang gamitin. Gayunpaman, kailangan niya ng isang taong sasama sa kanya para suriin ito. Bilang ang pinakamatalino sa grupo, napilitan si Bulma na sumama kahit natatakot kay Mr. Popo. Sumakay siya sa magic carpet nito patungo sa walang tao na lugar ng Yanzabit. Pagdating sa lokasyon ay nakita nila ang isang estruktura na mukhang insekto. Dito ay ibinahagi ni Mr. Popo kay Bulma ang ikinwento sa kanya ni Kami 100 taon na ang nakakalipas tungkol sa kanyang kabataan. Ayon sa kwento ni Kami ay lumaki siya sa Yanzabit ng mag-isa,
at araw-araw niyang hinihintay dito ang kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang taon ay tumanda na siya at nag-decide ng iwanan ang lugar. Minsan ay sinubukan niyang bumalik sa lugar pero wala pa rin siyang natagpuan na kanyang kalahi. Pagkatapos nun ay na-realize nila na ang tirahan ni Kami ay isang spaceship, at ayon sa sinabi nito kay Mr. Popo ay nabubuksan ito sa pamamagitan ng pagbigkas ng salitang Piccolo. Pagpasok nila sa loob ay naalala ni Mr. Popo ang pag-uusap ni Kaiosama at Goku sa airship ni Bulma, kung saan nalaman nila na ipinadala si Kami sa Earth noong bata para maitakas sa posibleng pagkasira ng planetang Namek. Sinubukan ni Bulma na galawin ang control panel ng spaceship pero walang epekto. Na-realize niya na ang panel ay idinisenyo para sa boses tulad ng pinto, ganun pa man gumagana lang ito sa wika ng mga Namekian. Buti na lang ay natuto ng kaunting wika ng mga Namekian si Mr. Popo mula kay Kami. Inutusan ni Bulma si Mr. Popo na sabihin sa spaceship na dalhin sila sa Jupiter. Sumunod ang spaceship at lumipad ito palabas ng kalawakan ng sobrang bilis. Nagpanik si Bulma at nakapagbanggit ng mga salita na inakala ng spaceship na utos kaya naglabas ito ng inidoro at kama. Ilang saglit pa ay tumigil na ang spaceship dahil narating na nito ang Jupiter. Sobrang natuwa sina Bulma at Mr. Popo dahil napatunayan nila na gumagana pa ito. Ang spaceship ni Kami ay kinuha ng Capsule Corporation, kung saan ito ay binago para sa mahabang paglalakbay. Nagulat si Dr. Brief na mayroong mga teknolohiya sa universo na lampas pa sa kanyang sariling mga imbensyon. Sa hospital kung saan nagpapagaling si Gohan at Goku, nagkaroon sila ng isang payapang pagsasama bilang isang buong pamilya. Habang binabalatan ni Chi-Chi ang isang mansanas para kay Gohan, biglang dumating si Krillin at ibinalita sa kanila na nakakuha na ng spaceship na pwede nilang magamit papuntang Namek at may pag-asa na nilang mabuhay ang mga namatay nilang kaibigan. Si Chi-Chi ay nagtungo sa gift shop ng Wukong Hospital, ngunit pagbalik niya ay wala na sa silid si Gohan dahil sekreto itong nagsanay para maibalik ang dating lakas, pero maya-maya lang ay natagpuan ito ni Chi-Chi at pinilit na bumalik sa silid. Dito ay ipinaliwanag ni Bulma sa lahat ang tungkol sa gagawing paglalakbay na aabuti ng 2 buwan. Ayaw sumama ni Popo gaya ng iba, pero nagulat ang lahat nang sabihin ni Gohan na gusto niyang sumama para siya mismo ang bumuhay kay Piccolo. Agad itong pinayagan ni Goku pero sobrang tumutol dito si Chi-Chi at sobrang nagalit, pero sa huli ay walang nagawa si Chi-Chi. Kailangan si Bulma na sumama sa paglalakbay, dahil siya lamang ang makakaayos ng spaceship kung mayroong anumang problema. Matalinong tinanggihan ni Bulma ang alok ni Master Buten na makasama niya ng 2 buwan at sa halip ay pinili si Krillin. Nagtulungan sina Bulma at Mr. Popo sa muling pag-program ng computer ng spaceship habang sina Krillin at Gohan ay pinapagaling pa rin sa ospital. Lumabas si Chi-Chi upang maghanda ng gamot ni Gohan. Pinasuntok ni Goku si Gohan sa kanyang kamay at sinabing malakas na bata si Gohan at malaki ang tiwala niya dito. Sa araw ng pag-alis, nagkita sina Bulma sa Kami House kasama ang spaceship at nagsuot ng isang mabigat na spacesuit upang maghanda para sa paglalakbay. Si Krillin ay nakasuot ng parehong kasuotan tulad ng dati. Dumating si Chi-Chi at si Ox King kasama ang isang kahon na puno ng mga gamit at pagkain. Nahihiyang lumabas si Gohan mula sa hovercar na parang isang mabait na bata ang porma at nagulat ang lahat dito. Pinag-utos ni Master Buten kay Krillin na kumpletuhin ang misyon at hanapin ang mga Dragon Ball. Sumakay sila sa spaceship, at bago pa man nakapagbukas sina Krillin at Gohan ng kanilang mga seatbelt, galit na nagbigay ng utos si Bulma sa computer ng spaceship at ang grupo ay nagsimula ng maglakbay. Hindi nagtagal ay naglalakbay na sila sa kalawakan. Humingi ng paumanhin si Bulma upang magpalit ng damit, habang si Krillin ay iniisip kung gaano sobrang konti ng kanyang dinala na damit. Nagpalit si Gohan ng isang kasuotan na katulad ng kay Piccolo at sinabing ito ang gusto niya. 7 araw na ang nakalipas mula noong umalis sila sa Earth pero sa kabila noon ay meron pang 20 araw na kanilang gugugulin sa paglalakbay, dahil dito ay sobrang nababagot na si Bulma, habang sina Gohan at Krillin ay busy sa pagsasanay gamit ang image training. Pagkatapos ng pagsasanay ay nagreklamo si Bulma dahil hindi tumutulong sa paglilinis ng paligid si Krillin at Gohan. Pag-alis ni Bulma ay napabulong si Krillin na marunong magreklamo si Bulma pero hindi marunong magsuot ng damit. Sa Wukong Hospital, naabutan ng duty nurse si Goku na nagsasagawa ng sit-up sa sahig habang sinusubaybayan ni Master Buten. Nagmadali ang nurse para sawayin si Goku pero minanyak siya ni Master Buten at sobrang nagalit. Maya-maya pa ay dumating ang doktor ni Goku, at pinabuhat nito si Goku sa nurse at kay Master Buten para muling ibalik sa kama. Sa itaas ng bubong, nag-aalala si Chi-Chi kay Gohan at nagtatanong kung bakit hindi pa siya nakakatanggap ng mga postcard mula dito.
Sa spaceship, habang sina Krillin at Gohan ay naglilinis ay napatanong si Bulma kung saan na napunta si Vegeta, at nasabi pa dito ni Bulma na ang alam niya ay matagal nang nawasak ang planeta ng mga Saiyan. Sinabi ni Krillin na pwedeng nagtungo si Vegeta sa isang planetang may advanced na technology upang mabilis na mapagaling ang tinamo nitong pinsala sa laban. Naalala ni Bulma si Raditz at ang mga sinabi nito tungkol sa pagsakop sa mga planeta. Pagkatapos ay sinabi ni Bulma na siguradong nagtago lang si Vegeta sa isa sa planeta malapit sa Earth. Pinakita si Vegeta na halos mamatay habang naglalakbay at galit at gustong manakit. Nakita ni Krillin na mayroong kumikinang sa harapang bahagi ng spaceship. Bago pa man sila makapag-isip kung ano ito, ang spaceship ay biglang inatake ng mga maliliit na spacecraft. Inutusan ni Bulma ang kanilang spaceship na barilin ang mga umaatake. Ngunit maya-maya ay nakakita sila ng isang spaceship na tila eksaktong katulad ng sa kanila. Natuklasan nila na ito pala ay ang kanilang sariling refleksyon sa isang higanteng mirror-plated spaceship na kanilang nakikita. Ligtas silang nakapasok sa loob at kaagad na lumabas para mag-imbestiga. Masama ang kutob ni Krillin sa mga pangyayari. Habang naglalakad ang tatlo ay biglang may lumabas na maraming baril sa paligid at pinaulanan sila ng bala. Pagkatapos makatakas sa mga bala, bigla namang humarang ang mga pader para sila ay ikulong. Pagkatapos ay may bumuhos na asido para sila ay tunawin. Ganun pa man nagawa pa rin nilang makatakas gamit ang Kamehameha Wave ni Krillin. Sila ay nagpatuloy sa pag-iimbestiga. Maya-maya pa ay natuklasan nila na sila ay paikot-ikot lamang. Pero napansin ni Krillin ang isang pintuan sa kisame. Habang binubuksan ni Krillin ang pintuan ay biglang nagbukas ang isang bagong daanan sa tabi ni Bulma. Pumasok ang tatlo, ngunit bigla na lang bumukas ang sahig at sila ay tinapon patungo sa kalawakan. Niligtas nila si Bulma at nagawang makabalik sa spaceship gamit ang kanilang enerhiya. Dahil sa pagod ay nakaramdam na ng gutom si Krillin sabay nakaamoy ito ng masarap na pagkain. Sinundan nila ang amoy nito hanggang nakarating sila sa isang mesa na puno ng pagkain. Naghanda sila para kumain ngunit may biglang bumato ng patalim para patamaan ang isang pindutan. Biglang may bumagsak na higanteng bakal. Nagawang makaligtas nila Krillin at Gohan ngunit si Bulma ay hindi. Dahil dito ay nagawang mahuli ng mga alien si Bulma. At agad na pinalibutan ng mga ito sina Krillin at Gohan. Naghanda sina Gohan at Krillin para makipaglaban. Ngunit para mag-ingat sa sitwasyon ay sinabi ni Bulma sa dalawa na huminto at huwag gumawa ng anumang bagay na magpapalala sa sitwasyon. Napalibutan ng mga armadong bata ang grupo ni Bulma. Lumapit ang isang mas matandang bata na tila ang pinuno ng grupo. Sinubukan ni Gohan at Krillin na ipaliwanag ang sitwasyon ngunit hindi sila nito pinakinggan at sa halip ay pinaputukan lamang ng baril. Dahil dito ay naghanda si Gohan at Krillin sa isang labanan at habang ginagawa nila ito, isang maliit na batang babae ang lumitaw sa harap ni Krillin at bigla siya nitong binanatan. Isa pang batang lalaki ang nagpakita at kinumbinsi nito ang batang si Zeshan na iligpit na sina Gohan at Krillin, dahil mga alagad daw ito ni Frieza. Pero bago pa man makatugon si Zeshan, ang buong spaceship ay nagsimulang umalog at nagkaroon ng matinding alarma. Nagmadali si Zeshan pumunta sa headquarters. Pagsilip nila sa labas ay umuulan ng meteor at natatamaan nito ang kanilang spaceship. Sinamantala naman ni Krillin at Gohan ang kaguluhan upang iligtas si Bulma. Sa Wukong Hospital, si Goku ay sumisigaw dahil sa takot sa injection. Labis ang pagkadismaya ni Chi-Chi dahil hindi ito makapaniwala sa sobrang takot ni Goku sa karayom. Sa spaceship, habang tumatakbo sina Bulma palayo para makatakas, nagdalawang isip si Krillin at Gohan na iwan ang mga bata sa gitna ng panganib. Bumagsak ang higanteng bakal sa mga bata at walang alinlangan na tumulong sina Gohan at Krillin para mailigtas ang mga ito. Nakita itong lahat ni Zeshan at naguluhan. Nagkaroon ng sunog at iniwan ni Zeshan si Bon, habang sina Gohan at Krillin ay tumulong para patayin ang apoy gamit ang tubig. Umalis si Bulma patungo sa headquarters, kung saan siya ang naging piloto ng higanteng spaceship na inagaw niya mula kay Bon, at mahusay niyang napatakbo ito para maiwasan ang mga meteor. Nagawang mailigtas ni Gohan ang isang batang babae na may teddy bear gamit ang kanyang enerhiya. Nang ayos na ang lahat, nagulat si Bulma na ang mga bata ay muli silang ginawang bihag. Sabay inakusahang kasama ng mga lalaki na sumira ng kanilang mundo. Dumating si Zeshan at sinabi sa lahat na ibaba ang kanilang mga sandata. Pagkatapos ay sinabi na kung ang tatlo ay tunay na mga kasamahan ni Frieza ay bakit sila nito tinulungan. Ganun pa man hindi pa rin kumbinsido si Bon at sinabing ang mga kakayahan nila ay kagaya ng sa mga tauhan ni Frieza. Sinuportahan ni Emi si Zeshan at sinabi na ang lahat ng ginagawa ng mga kasama ni Frieza ay puro lang pagwasak at pagpatay. Tiningnan ni Bon ang mga mata ni Gohan at naalala ang nakaraan.
Hindi niya nakita ang parehong kasamaan na nakita niya sa sundalo ni Frieza sa mga mata ni Gohan, dahil dito ay nakumbinsi na siya na ang tatlo ay hindi kaanib kay Frieza at naglakad palayo. Tinanong ni Krillin kung may buntot ba ang mga sundalo ni Frieza kagaya ng mga Saiyan at sinabi ni Zesha na wala. Tinanong ni Krillin kung ano ang nangyari sa kanilang planeta. Sinabi ni Zesha na sila ay sinakop ng mga sundalo ni Frieza. Ang kanilang planeta at mga magulang ay pinatay at nakatakas lamang sila dahil ipinadala sila sa mga spaceship. Ang mga alagad ni Frieza na pinamumunuan ni Kui ay nahanap ang ibang mga spaceship at sinira. Ganun pa man nakaligtas ang kanilang spaceship dahil sa salamin nitong katawan. Ang mga bata ay patungo sa isa sa mga kasosyo ng kanilang mundo sa kalakalan, upang doon na manirahan at magsimula ng bagong buhay. Ang dalawang grupo ay nagpaalam na sa isa't isa. Nalaman ni Krillin na ang mga bata ay dumaan sa planetang Namek 2 linggo na ang nakakalipas. Nagbigay si Zeshan kay Bulma ng mga daan para sa isang mabilis na paglalakbay, at magbibigay sana si Zeshan ng babala ngunit hindi na ito nadinig nila Bulma. Inilagay ni Bulma ang code sa computer ng spaceship at nagpunta sa kanyang tulugan. May masamang pakiramdam si Krillin tungkol sa mga mananakop na umatake sa planeta ng mga bata, at nagtatanong kung baka sila ay may kaugnayan sa mga Saiyan. 18 araw pag-alis sa Earth, ang kapsula ni Vegeta ay lumapag na sa isang planeta. Lumabas ang ilang sundalo na nakasuot ng battle armor para salubungin si Vegeta. Ngunit nagtataka ang mga ito dahil wala si Nappa at si Vegeta ay sugatan. Mabilis na dinala si Vegeta sa pasilidad pang-medikal ng base at inilagay sa isang medical machine. Sa spaceship, sina Krillin at Gohan ay komportabling nakahiga sa kanilang mga tulugan nang biglang umalog ang spaceship. Hinimok ng dalawa si Bulma na tignan kung ano ang mali pero sinabi lang nito na ito ay epekto lamang ng pagdaan sa shortcut. Ang pag-uga ay naging mas matindi at ang lahat ay nagsimulang tumilapon. Nang huminto ang lindol, sinampal ni Bulma si Krillin dahil akala niya ay hinawakan siya nito habang natutulog. Maya-maya ay nakita ni Bulma na ang shortcut ay umepekto at nakatipid sila ng mahigit 2 linggong paglalakbay dahil nasa harap na sila ng planetang Namek.